Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid. Gagawa po tayo ng Calandis oil na 5 diameter po yung kanyang chamber. Ayan, ito po yung ating frame. Ito po yung paa ng ating kalan. Ayan. Ito po yung kanyang patungan ng kaldero. Flat bar po, 4 na piraso. Ito na po yung 5 inches na chamber. Unang-una po, i-spot po muna natin mga kapatid yung bawat kanto para makita po natin kung tabingin yung ating frame. Ayan. Isunod na rin po natin mga kapatid yung paa ng ating kalan. Ayan, gumamit po tayo ng angle bar na bakal po. Ayan. I-spot lang po muna natin mga kapatid para in case na tabingi ay pwede po nating baguhin. Ayan po. Ito na po yung ating paa. Nabuo na po natin mga kapatid yung ating frame. Susunod naman po natin na magbutas po tayo ng plancha. Ayan, ito po yung paglagyan natin ng elbow po sa ating burner ng ating kalan. Ayan, burner nozzle mga kapatid. Ito na po yung ating elbow. I-full wheel po natin mga kapatid para hindi basta-basta tumagas yung kanyang use oil mga kapatid. Ayan po. Gandahan nyo lang po yung pagkaka-welding para hindi masayang yung ating plancha. Ayan po. Ito na po. Na-full-weld ko na ang ating elbow po ng paglagyan ng ating burner nozzle. Katingan po natin ang pabilog para po sakto lang po doon sa ating chamber. Ito na po yung ating plancha. I-welding na rin po natin ito sa ating chamber. Make sure lang mga kapatid na maganda yung pagkaka-welding. Ayan po. Gandahan nyo pa po, tibayan nyo po para hindi basta-basta tumagas yung kanyang use oil. Ayan po. Ito na po, na-full weld ko na yung ating kalan plate sa chamber. Isunod naman po natin gagawin mga kapatid. Gagawa po tayo ng para sa kanyang anti-layab para safe gamitin yung ating kalan. Nag-cutting po ako ng stainless para po sa ating anti-layab. Di basta-basta malusaw ito mga kapatid dahil stainless po itong gagawin kong anti-layab. Ayan po. Naghati-hati po ako para ibibend ko lang po yung ating anti-layab para hindi na po tayo gumamit ng maraming welding. Ayan. Ito na po. Nakating ko na po mga kapatid. Isusunod naman po natin katingin yung pinaka-bracket po ng ating umbrella po sa ating anti-layab. Ito na po. Magbilog po tayo ng para sa umbrella ng anti-layab mga kapatid. Dito po tatagas yung tubig ng ating niluluto. Sasaluhin na lang po at itatapon po sa labas. Ayan, nagbilog na rin po ako mga kapatid. Katingin ko na po. Ito na po yung kinating ko na bilog na stainless. Sunod na rin po natin katingin yung panglagay natin sa gilid ng ating anti-layab para yung apoy po ay diretso lang po sa taas. Ayan po. Naka-prepare na po tayo mga kapatid. Ito na po yung ating anti-layab na kinating ko po. Hulmahin lang po natin pabilog sa bunganga ng ating chamber para pareho lang po mga kapatid. Ayan. Ito na po. Nabilog ko na po. Wiweldingin na rin po natin yung magkabilang dulo para mabilog po lalo yung ating anti-layab. Ayan po. Ito na po, nakabilog na po tayo. Ibalik po natin sa chamber at bilogin po natin ng maayos. Ito na po, nakakabit na po sa chamber yung ating anti-layab. Oras naman po para baluktutin po natin mga kapatid. Pukpukin lang po natin na papilipit lang po para magdikit-dikit po yung ating anti-layab. Ayan. Hindi na po natin kailangan maraming welding dahil nakapatong-patong po yung ating anti-layab. Ito na po. Isusunod naman po natin mga kapatid yung
para po sa gilid ng ating anti-liab. Ayan po, nagbilog din po ako mga kapatid. Malambot lang po ito mga kapatid dahil ilalagay po natin sa tubo na pabilog. Ayan po. Ito po yung pinakagilid niya po. Dito po umaangat yung apoy, hindi po hiwa-hiwalay in case po na ilagay po natin sa gilid ng ating anti-liab. Ayan na po. Ito na rin po yung pinaka-bracket ng ating umbrella. Kinorti ko na po para ito po yung paglalabasan ng init o apoy po ng ating chamber. Ayan na po. Ito na po yung ating anti-liab. Medyo matrabaho lang po pero okay lang po mga kapatid dahil pag natapos po napakaluwang po ng ating pakiramdam. Ayan. Ito po yung anti-liab. Sip gamitin po yung ating kalan pag may anti-liab po tayo dahil siya po ang sasalo po ng tubig na umaapaw sa ating kaldero. Ayan po, hindi po siya direkta doon papasok po sa ating chamber. Ito naman po yung ilalagay natin sa gilid. Ayan mga kapatid, nagbilog din po tayo ulit ng isa pang plancha po na stainless. Ito po yung ikakabit natin sa gilid ng ating anti-liab para diretso po yung apoy sa taas. Ayan. Weldingin po muna natin yung magkabilang dulo para sakto lang po yung kanyang bilog, hindi po siya bubuka. Ayan po. Ito na po, na-welding ko na po yung dulo ng ating plancha na ilalagay sa gilid. Ayan po. Lagyan ko po ng paa yung ating plancha para po meron po siyang puwang, lalabas po yung tubig sa gilid. Ayan po. Ito na po, nalagyan ko na ng paa. Ayan. Ito po yung magsisilbing iaangat na yung apoy sa taas po. Ito naman po yung ating tangke ng ating kalan. Ito po yung pantapal sa gilid po. Weldingin po natin ng maayos para hindi basta-basta tumagas yung ating use oil sa tangke. Ayan po. Pinaka-importante po sa lahat yung walang tagas yung ating tangke para maganda po tingnan yung ating gawa. Sulit po. Ito po yung butas na lagayan po ng ating use oil mga kapatid. Ito naman po yung butas na lagayan po ng ating barbula. Ayan, bulb. Ito na po. Ito po yung ating coupling. Ayan. Yan po yung gagamitin kong pinaka-imbodo. Ito naman po yung ating use oil bulb. Ayan po. I-welding ko na rin po doon sa binutas ko po doon sa use oil tank. Ayan. Make sure lang natin mga kapatid maganda po yung pagkaka-welding para hindi basta-basta tumagas yung ating tangke. Ayan po. Ito na po. Nagawa ko na po. Isusunod naman po natin mga kapatid, maglagay po tayo ng bracket sa ating tangke para hindi basta-basta malaglag yung ating tangke mga kapatid. Ayan. Gumamit po ako ng angle bar. Ayan, nagputo lang po ako ng 4 na piraso para sa pinaka-bracket ng ating tangke. Ayan. Ito na po, na-welding ko na po yung 4 na pirasong angle bar. Para hindi basta-basta umusog yung ating tangke mga kapatid. Nagputol na rin po ako ng angle bar para po sa bracket po ng ating chamber. Ayan, 2 piraso po mga kapatid para sa bracket ng ating chamber. Ayan, make sure nyo lang kapatid maganda yung pagkaka-welding para matibay at hindi basta-basta mapiglas. Ayan po. Ito na po, nakapaglagay na po ako ng bracket sa gilid. Ilalagay na rin po natin mga kapatid yung ating kalan chamber. Ayan po. Lagyan pa rin po natin ng bracket sa harap niya po at saka sa likod. Para sakto lang po yung pagkakalagay natin ng ating chamber.
Ayan. Sukatin po natin yung haba. Ayan, para balance po yung ating bracket. Ayan po mga kapatid. Ito na po. Naporma ko na yung ating bracket mga kapatid. Ito na po yung ating chamber anti-liab. Ayan po. Magbaluktot na rin po tayo mga kapatid ng tubo. Ito po yung daluyan ng ating langis galing po sa ating tangke. Gumamit pa ako ng tubo na 1/2 mga kapatid. Ayan. Baluktutin lang po natin. Ayan. Ang purpose po nito mga kapatid, hindi babalik yung usok ng ating kalan. Ayan po. Kung sa baka may pitrap po yung ating kalan. Ayan na po. Natesting ko na po yung ating kalan bago natin pinturahan. Ayan. Ang ganda po ng kanyang apoy. Masarap ang luto mga kapatid. Dahil blue flame po yung ating kalan. Ayan. Hindi basta-basta nakakaitim ng kaldero. Ayan po. Ayan. Napakatipid po ng ating kalan dahil used oil po yung ginagamit natin mga kapatid. Ayan. Ayan, dyan ka lang. Bago natin pinturahan mga kapatid, testing muna para hindi sayang yung ating pintura. Ayan po. Ito na po. Nakaluto na po tayo ng sweet corn. Ayan. Hindi halos makita yung kanyang apoy mga kapatid dahil blue flame po yung ating kalan. Ayan. Ito na po yung ating kalan. Napinturahan ko na po. Ayan. May lagay na po akong mga pintura. Ito po yung kanyang blower. Ito po yung kanyang blower speed controller. Ito na po. Ito pwede mong hinaan. Pwede mo pong lakasan ng kalan. Ayan. Ito po yung sabitan ng ating blower wire. Ayan. Ito po yung tangke natin mga kapatid. Ito po yung lagayan ng langis. Ito po yung takip niya po. Buksan nyo lang po at dyan nyo po ilagay yung kanyang langis. Ayan. At ito naman po yung kanyang bulb. Ayan. Dito mo po buksan yung kanyang langis. Hinaan o lakasan. Ayan po mga kapatid. Dito po dadaloy sa kanyang tubo. Papunta po sa chamber. Ito naman po yung ating stainless na chamber mga kapatid. Hindi basta-basta malusaw. Ayan po. Dahil stainless po yung ginamit ko po. Ayan. Naglagay na rin po ako ng flat bar na pabilog para yung kanyang apoy ay diretso po talaga doon sa puwit ng ating kaldero at hindi basta-basta mapadpad ng hangin. Ayan po, maluto po ng maayos. Ito po yung mga sukat ng ating ginamit sa burner nozzle mga kapatid. Ayan po, sundan nyo lang po yung mga sukat na yan. Ayan. Ito naman po yung wire luglug mga kapatid. Galawin nyo lang po ito in case na humina yung apoy ng ating kalan para mabulabog po natin yung ating maruruming langis. Ayan po. So nga po pala mga kapatid, huwag niyo po akong kalimutan i-subscribe. Mag-message lang po kay mga kapatid para masagot ko po yung mga katanungan. Maraming salamat po. God bless, God bless, God bless.